Hanggang sa makita niya mismo na hindi iniintindi ng asawa niya ang kanyang pagbubuntis. Sa halip, iniwan siya at niyakap ang babaeng nagpapanggap na may sakit. Doon lamang naintindihan ng babae. Nasa lahat ng mga taon na ito, hindi kailanman nakalimutan ng kanyang asawa ang babaeng nasa puso niya habang tinitingnan ng kanilang papalayong mga likuran. Nagpa siya ang babae. Natuluyang bitawan ang 3 taong relasyon na hindi man lang naging mainit. Noon pa lang 3 taon na ang nakalipas. Nasaktan ang lalaki sa isang aksidente sa sasakyan. Parehong nasira ang kanyang mga bato at kailangang agarang gamutin. Nang tanungin kung sino sa dalawa ang handang magbigay ng bato, ang babaeng si Bai Yuguang, na kanina'y nag-aalala, ay biglang nagsabi na hindi pa niya napapatay ang gas sa kanilang bahay. At walang pag-aalinlangang tumalikod at umalis. Bago siya umalis, narinig pa niya na ang babae ang magbibigay ng bato. Hindi nagtagal. Gumaling ang kanyang asawa. Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, si Waizo na lang ang nag-iisa sa puso ko. Samantala, ang babae naman, dahil sa pagbibigay ng kanyang bato, ay naging napakahina ang kanyang katawan. Napilitan, iniwan niya ang matagumpay na karera niya sa pagsasayaw. Sa mga nakaraang taon, para magdalang tao ng anak ng lalaki, marami siyang tiniis. Sa wakas, sa kabila ng hirap, nagkaroon sila ng anak. Akala niya magpapatuloy ang ganitong pamumuhay, ngunit hindi niya inaasahan. Ang huwad na kaligayahan ay tuluyang nabunyag. Sa araw na iyon, umuwi ang lalaki mula sa pakikisalamuha at niyakap ang babae, nang siya'y magtatangkang magbuhos ng maligamgam na tubig. Sino ang mag-aakala? Narinig niyang binanggit ng lalaki ang pangalan ni Bai Yuguang. Ano pa ang halaga niya? Sa galit, sinampal niya ang lalaki. Nang magkamalay ang lalaki, inakala niyang galit ang babae dahil sa sobrang pag-inom niya. Pinakalma niya ito at sinabing sasamahan siya sa pagsusuri kinabukasan. Kinabukasan, tiningnan nilang dalawa ang ulat ng pagsusuri. Sabik din sila sa pagdating ng bata. Sa oras na iyon, tila may gustong sabihin ang doktor. Nakita ito ng babae at agad nagdahilan para paalisin ang lalaki. Sinabi ng doktor, ang babae ay mahina ang katawan dahil sa naunang operasyon. Sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, hindi maaaring ituloy ang pagbubuntis na ito. Nakiusap ang babae sa doktor na maghanap ng paraan. Kailangang mailigtas ang batang ito. Pagbalik ng lalaki, nakita niyang umiiyak siya. Papalapit na siya upang aliwin ito. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Bai Yuguang. Sinabi nitong bumalik na siya sa bansa. At gaya ng inaasahan, pumunta ang lalaki upang sunduin si Bai Yuguang. Pagdating sa paliparan, agad na niyakap ni Bai Yuguang ang lalaki. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pag-iwan sa lalaki at pag-alis ng bansa noon. Ngunit bumalik siya ngayon upang patunayan na hindi niya ito nakalimutan. Nang makita niyang hindi sumagot ang lalaki, nagkunwari siyang malungkot at umalis. Paglingon, nakita niyang muntik nang himatayin si Bai Yuguang. Walang pag-aalinlangan, binitiwan ng lalaki ang kamay ng babae. Agad siyang tumakbo at binuhat si Bai Yuguang. Sinigawan niya ang babae na buksan agad ang pinto ng sasakyan. Sa susunod na sandali, iniwan niya ito, at nagmamadaling umalis. 3 taon na ang lumipas. Sa tuwing nagpapakita siya, nawawalan ka pa rin ng kontrol. Sa ospital, sinabi ng doktor na kahit na nagpagamot si Yuguang sa ibang bansa sa loob ng 3 taon, ngunit dahil sumailalim siya sa operasyon ng pagdodonate ng bato, ang katawan ay talagang mahina pa rin. Hindi nila alam na matagal nang binayaran ni Bai Yuguang ang doktor. Pagkarinig nito, tinanong ng lalaki kung siya ba ang nagdonate ng kidney sa kanya noon. Matapos makumpirma ang sagot, agad siyang naantig at nangakong aalagaan siya habang buhay. Pag-uwi kasama si Bai Yuguang, nalaman niya na ang dahilan ng pag-alis niya noon ay dahil nangako ang babae na aalagaan niya ng maayos ang lalaki. Ang bawat salita ay puno ng paninira. Noon, ang babae ang pumilit sa kanya na umalis. Bigla na lang nagalit ang lalaki. Napagtanto niyang niloko siya noon. Pagbalik ng babae, nakita niyang magkasama ang dalawa at magkayakap. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Bai Yuguang ng may pakunwaring tono na huwag siyang magkamali ng akala. Ang lalaki na naniwala na sa panig ni Bai Yuguang. Nakita niyang pupunta ito para kumuha ng gulay. Agad niya itong pinigilan. Sinabi niyang mahina ang katawan nito kaya huwag masyadong gumalaw. Hindi inaasahan ng babae na magiging ganoon siya kalupit. Nang umalis ang lalaki, hindi na rin nagkunwari si Bai Yuguang. Matagal na niyang hindi gusto ang babae. Kung mawawala ang batang ito, ang relasyon niya sa lalaki ay tuluyan ng mapuputol. Pagkatapos ay malakas niya itong itinulak. Narinig ng lalaki ang ingay at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Sinong mag-aakala na si Bai Yuguang ay magpaparatang na sinadya ng babae ang pagkahulog. Gusto siyang paalisin. At ang bulag sa katotohanan na lalaki ay naniwala talaga. Xiao Cheng. 3 taon tayong magkasama. Minahal mo ba talaga ako? Ang sagot sa kanya ay ang likod ng lalaki habang yakap si Bai Yuguang at umaalis. Ang babaeng takot na mawala ang kanyang anak, pilit na itinayo ang sarili para pumunta sa ospital. Sa huli, nawalan siya ng lakas at hinimatay sa gilid ng daan. Pagkagising niya, nalaman niyang si Zuma ang nagligtas sa kanya.
Tinanong ng mga magulang ang babae kung hindi ba maganda ang kalagayan niya. Kung siya ba ay inaapi, para hindi mag-alala ang mga magulang. Pinili ng babae na itago ang katotohanan. Kinabukasan, personal na inihatid ni Zuma ang babae pauwi. Pagka-uwi ng babae, hindi sinasadyang narinig niya na ang lalaki ay balak hintayin na maipanganak ang bata. Sa oras na iyon, ituturing na ang bata bilang anak nila ni Bai Yugwang. Ang babae ay agad na nawalan ng pag-asa. Bigla niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang narinig ito ng lalaki. Walang pakialam ang lalaki. Binalaan pa siya na kung gusto niyang magpakasal, dapat siyang sumunod. Paumanhin. Ako. Hindi na ako magpapakasal. Sige. Sa loob ng 2 araw ay kasal na. Gusto kong makita kung talagang maglalakas loob kang hindi dumalo. Ang babae, kahit nanghihina, ay lumabas ng bahay. Halos mahimatay na siya ngunit nasalo siya agad ng kababata. Agad siyang dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na ang bata sa kanyang sinapupunan ay wala ng buhay. Kailangan ng agad na alisin ang sanggol. Kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ayaw tanggapin ng babae ang katotohanan. Umiiyak siyang nakiusap sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Niyakap siya ng kababata habang siya'y nawawala sa sarili. Hindi inaasahan, nakita ito ng lalaki. Bigla niyang hinawakan ng babae. Sinigawan niya ito at tinawag na walang hiya. Nakita niyang kasama pa rin ng lalaki ang kanyang unang paibig. Lumitaw sa harapan niya. Galit na galit siya at pinaalis silang lahat. Waizu, paano mo nagawang sabihin sa akin yan? Si A. Cheng, siya lang naman. Nagkukunwari lang. Hindi minamahal. Siya lang ang cute. Ayaw na ng babae na makipag-usap pa sa kanya. Hinayaan niyang dalhin siya ng kaibigan niyang si Zuma. Sa mga oras na ito, tiwala pa rin ang lalaki. Iniisip niyang nagtatampo lang ang babae. Naniniwala siyang darating ang babae sa araw ng engagement. Ang babae naman dito ay sumasailalim sa operasyon. Sinabi niya sa doktor na ilagay ang kanyang anak sa kahon na kahoy. Iniisip niyang maayos na ililibing ang bata sa tamang panahon. Dumating ang araw ng kasal. Dumating ang lalaki sa engagement party kasama ang kanyang white moonlight. Nag-usap-usap ang mga bisita. Sinabi nilang papalitan ba ang bride? Tinanong ng ina kung bakit narito ang white moonlight. Sinabi ng lalaki na narito lang siya para tumulong. Walang magawa ang ina kundi utusan ang lalaki na magtanong agad. Tanungin kung ano ang nangyari sa babae. Pero walang sumasagot sa tawag niya. Nagpadala siya ng mensahe ng pagbabanta. Sinabihan ng babae na dumating sa lugar sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, papalitan ng bride ng puting buwan. Biglang bumukas ang malaking pinto. Ngunit ang dumating ay hindi babae, kundi ang assistant. Natuklasan ng assistant na bumili ang babae ng tiket papuntang ibang bansa. Malapit na siyang umalis papuntang ibang bansa. Ayaw maniwala ng lalaki. Mahal na mahal siya ng babae. At nagdadalang tao pa sa kanyang anak. Paano siya makakaalis ng bansa? Dumating ang waiter na may dalang kahon na gawa sa kahoy. Ginoong Xiao, sinabi ni Ginang Shen na ibigay ko ang kahon na ito sa iyo. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinabi ni Ginang Shen na ito ang regalo niya sa iyong kasal. Ano na naman ang iniisip niyang gawin? Ano ito?